So ayan, good day mga boss, no. Ngayong araw, meron tayong power station dito na matagal na to sa amin Tapos syempre, dahil parang natin, i-share ko sa inyo kung nagkataong meron kayong ganitong mga power station, no. Sira na nga yung USB output niya. Pero working pa naman to. So ito yung kanyang charging input, at the same time pwede rin siyang output. Meron siyang ilaw dito, and then mga buttons, and isang output na saksakan. Ito yung dashboard niya. So ito, medyo nasa 2 years or kulang-kulang 2 years na sa amin, no? Papansin nyo, medyo kalawang na yung kanyang cover. Pero goods pa rin siya, kasi hindi siya palaging nalolobat. So yun yung kagandahan kapag yung mga batteries natin ay LiPo4, tapos maintain natin yung battery percentage niya sa kalahati o di naman kaya kahit mga 20%, mas tumatagal, mas tatagal kasi nga yun yung katangian ng lithium batteries na dapat ay ingatan natin. So ngayon, bale ang title natin is kung paano nga ba mas mapabilis yung pag-charge ng ganitong klaseng mga power station at full charge nga. Dati, kasi may kasama tong solar panel na 15 watts, tapos ang dulo niya is jack, parang ganitong jack klase So yan, medyo maingay yung ating So parang ganitong klaseng input, ayan. And then solar panel na yung dulo niya, so rekta siya. Ngayon, kung sakaling may mga ganito kayong power station, kasi may charger din to na para sa kuryente. Yung saksak ng kuryente, nasa 60 watts siya. For example, walang kuryente, tapos gusto nyo mas mapabilis yung pag-charge. At meron kayong ganitong klaseng simple lang na solar setup, isang batteries, and solar charge controller, nasa 13.4 volts. So, meron tong tatlong input from solar panel, batteries, and output na pwede nyo lagyan ng LEDs. So, ngayon, ito yung ating lalagyan ng nalagyan na nga natin ng wire. So, positive, negative yan. And then, yung pinakadulo niya is yung jack na ganitong klaseng male jack. So, yan yung ginagamit ko sa pag-charge ng ganitong klaseng power station. Sobrang bilis niya lang mag-charge kasi nga, parang, for example, ito, kung lead acid o kung di naman kay LiPo4 battery, mas mataas yung voltahe niya, maabot ng 13 volts kasi ito, 12.6 volts lang yung input nito. So, mas na-enhance at napapabilis yung pag-charge niya. Pero, para hindi ma-overcharge, syempre, pag tumunog na siya, yung parang tit, ganyan, tanggalin nyo na, baka ma-overcharge naman. Although may protection naman yung mga dashboard nito and pyesa sa loob, so mas maganda pa rin ingatan. So ito, tumagal na to sa amin, ngayon, so pang backup ko na lang siya. Nasa 12.6 volts at full charge yan, pag ganyan. So isa yung AC button, nag-aandar lang yung kanyang fan dito. So yun, tapos pampatay. So itong isang LEDs, yan, yan. Yung SOS mode. So ito sana output sana siya para sa mga charger USB, kaso nasira siya, Ayan, so yun lang, and share ko lang. So ganito yung ating power station. So ito yung pinakaunang power station ko before pa ako nagkaroon ng mga solar setups and batteries. Yun, napakaangas nito. Ang lupit. Siguro kung gusto mo ng ganitong klaseng power station, pwede ko naman kayong sharean sa ating description. Try kong maglagay ng link. Ariyan, and God bless.